Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad. Sinabi na hindi naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang Adbyento po ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ni Jesus Nazareno. Ang pagdating po ni Jesus Nazareno ay ang pagdating din ng inaasam nating tunay na katarungan at kapayapaan sa mundo. Narinig natin sa unang pagbasa ang propesiya ni Propeta Isaías tungkol sa isang sangang magmumula sa puno ni Jese, at ito'y mapupuspos ng Espiritu Santo. At pagmasdan po ninyo, ang kaniyang katarungan ay ikalulugod ng mga mahihirap at ng mga tapat sa ating Panginoon. At ang tinutukoy dito sa propesiya ni Propeta Isaías ay walang iba kung hindi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, na sa atin ay magdadala ng tunay na katarungan at tunay na kapayapaan. Kaya nga po kapansin-pansin ang ating salmo responsorio, mabubuhay siyang marangal o makatarungan at sasagana kailanman. Sinasaad dito na kung tayo ay mabubuhay ng matuwid, marangal at puno ng katarungan, ang buhay natin pagpapalain at bibiyayaan lagi ng ating Panginoon. At narinig din po natin sa ating ebanghelyo ang panalangin ng pasasalamat ni Jesus Nazareno sa ating Diyos Ama. Ito ang kaniyang gawain na siyang nagpapalakas sa kaniyang mga pangangaral
at gawaing pagmimisyon. Nagpapasalamat lagi si Jesus Nazareno dahil ang mga misteryo ng paghahari ng Diyos ay ibinunyag mga mabababang loob na katulad ng mga bata at inilihim sa mga marurunong. Nagpapasalamat din si Jesus Nazareno dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. At habang tayo po ay naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, inaanyayahan po tayong lahat na magkaroon din ng pusong marunong magpasalamat. Ang pasasalamat po ay isang mabisang paraan ng ating pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang isang deboto, marunong magpasalamat dahil nangangahulugan ito na Diyos bilang bukal ng lahat ng uri ng biyaya at pagpapala. Ang isang deboto, marunong magpasalamat, ibig sabihin, nakahanda lagi ang kaniyang puso upang tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Ang isang deboto, marunong magpasalamat dahil nangangahulugan na mahalaga ang Diyos sa kaniyang buhay. Mga kapatid kay Kristo, naway sa araw-araw, sa bawat nating paggising at sa bawat nating paghinga, imbis na pagrereklamo ang mamutawi sa ating mga bibig, bakit hindi natin ito palitan ng isang umapaw na walang hanggang pasasalamat? Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.